Noong unang bahagi ng 2026, napaulat ang pansamantalang pagkaantala sa pag-award ng mga pangunahing kontrata para sa marine bridges dahil sa usaping national security. May mga pangamba ang ilang sektor tungkol sa partisipasyon ng mga kumpanyang Tsino sa ganitong estratehikong infrastruktura. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Naantala ang paggawad ng kontrata para sa $3.9 billion, Bataan Cavite Interlink Bridge, BCIB, dahil sa mga alalahanang may kinalaman sa pambansang seguridad, lalo na sa posibleng partisipasyon ng kumpanyang Chinese sa konstruksyon ng isa sa pinakamahabang tulay dagat sa mundo. Ang proyekto ay nasa yugto pa rin ng pre-construction at early implementation. Bagamat may mga preparatory works at land approach development, ang full-scale construction sa gitna ng Manila Bay ay nagpapatuloy pa rin sa proseso ng bidding. Nagkaroon ng kaunting pagkaantala sa pag-award ng kontrata dahil sa mga alalahanin sa pambansang seguridad kaugnay ng posibleng paglahok ng mga contractor na Tsino. Gayunpaman, nirerekomenda ng DPWH noong February 2026 ang pag-award ng Contract Package 2 sa isang consortium na kinabibilangan ng China Wuyi Company Limited. Inaasahang magsisimula ang aktwal na civil works sa mga approach roads ngayong taon, habang ang target na matapos ang buong tulay ay nananatili sa Marso taong 2030. Pagdurugtungin nito ang Barangay Alas Asin sa Mariveles, Bataan at Barangay Timalan sa Naik, Cavite. Ito ay isang 32.15 kilometrong tulay na magdudugtong sa Mariveles, Bataan, at Naik, Cavite, sa sandaling matapos, bababa sa 45 minuto ang biyahe mula 5 oras. Ang proyekto ay pinopondohan ng Asian Development Bank, ADB, at Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. Ang 32.15 kilometrong tulay na magdurugtong sa Mariveles, Bataan at Naik, Cavite ay inaasahang magsisilbing mahalagang arterya ng transportasyon sa paligid ng Metro Manila upang mabawasan ang matinding trapiko at mapabilis ang galaw ng kalakalan sa pagitan ng Central Luzon at Calabarzon. Ang tulay ay idinisenyo upang maging climate resilient at makakaya ang malakas na lindol, mataas na hangin, at pagtaas ng lebel ng dagat. Ito ay inaasahang magpapabilis ng ekonomiya, turismo, at magsisilbing evacuation route. Samantala, inanunsyo ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na iginawad na ang kontrata para sa 7.78 bilyong pesos tulay sa San Miguel. Ang 2.54 kilometrong tulay ay magdurugtong sa Barangay Manok-Manok sa Boracay at Mainland Caticlan sa Malay, Aklan. Noong April 15, 2026, nagpasa ng resolusyon ang Sangguniang Panlalawigan ng Aklan na nagkakaisang kumokondena sa DPWH dahil sa paggawad ng proyekto sa kabila ng kanilang naunang pagtanggi. Binigyang diin nila ang kawalan ng pampublikong konsultasyon at ang panganib sa kalikasan. Humingi ang BFI ng interbensyon sa Pangulo upang itigil ang proyekto. Kinwestiyon nila ang pangangailangan ng tulay at nagbabala sa posibleng pagkasira ng coastal ecosystem at kabuhayan ng mga bangkiro. Bagamat awarded na, wala pang kumpirmadong petsa kung kailan magsisimula ang konstruksyon dahil sa mga hindi pa naresolbang isyu sa lokal na gobyerno, environmental concerns, at right-of-way. Ang proyekto ay isang public-private partnership, PPP, na may 30th year concession period, kung saan ang tulay ay magkakaroon ng toll fees para sa mga sasakyan. Nagpapatuloy ang plano ng DPWH sa ilalim ng PPP framework, ngunit ang lokal na gobyerno ng Aklan at mga residente ay aktibong humaharang dito ngayong Abril taong 2026. Samantala, ang Roma Point Bridge Project sa Quezon ay nasa ilalim pa rin ng aktibong konstruksyon at tinuturing na magiging pinakamahabang tulay sa buong Calabarzon.
Noong April 2025, naitala ang 88.85% completion rate base sa inilabas na pondo na 2.5 billion pesos, bagamat may mga naunang target na matapos ito sa pagitan ng taong 2026 at taong 2028. Ang pinakabagong update ay nagpapahiwatig na ang buong proyekto ay inaasahang makukumpleto sa taong 2030. Pagtugtungin ang mainland Quezon, Barangay Agoho, Calawag, at ang isla ng Alabat, binubuo ng mga bayan ng Quezon, Alabat, at Perez. Tinatayang may sukat na 1.7 kilometro hanggang 2.17 kilometro, na siyang magiging pinakamahabang tulay sa buong rehiyon ng Calabarzon. Ito ay isang cable-stayed bridge na tatawid sa Silangan Pass. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay tinatayang nasa 5 bilyon pesos hanggang 7 bilyon pesos. Inaasa ang mga residente sa mga bangka at ferry na madalas na antala kapag masama ang panahon, mapapabilis ang pag-transport ng mga produktong agrikultural at pangisdaan mula sa isla patungo sa mga pangunahing merkado sa Luzon. Inaasahang magiging atraksyon din ito dahil sa disenyo nito, may bike lanes at sidewalks, at magbubukas ng pinto para sa mga turista na nais bumisita sa mga dalampasigan ng Alabat. Bagamat may mga ulat ng pagkaantala noong nakaraang mga taon dahil sa pondo at pandemya, patuloy ang pag-usad ng trabaho sa ilalim ng programang infrastructure ng pamahalaan. Ang Roma Point Bridge Project sa Quezon Province, na sinimulan noong Duterte administration bilang bahagi ng Build program, ay nananatili pa rin under construction sa ngayong taong 2026. Ayon sa pinakahuling pagtataya ng Calabarzon Regional Project Monitoring Committee, RPMC, inaasahang matatapos ang buong tulay sa taong 2030 dahil sa mga isyu sa pondo at hirap ng terrain sa site. Sa oras na matapos, ito ang magiging pinakamahabang tulay sa Calabarzon.